Magandang araw mga bata! Narito na ang ating lesson sa Reading and Literacy ngayong Quarter 1, Week 2 at ito ang unang araw natin na lesson. Tatalakayin natin ngayon ang letrang M. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga salitang magkatugma, tunog ng letrang M at ang pagpapantig ng mga salita. Handa na ba kayo? Bago natin basahin ang tula sa araw na ito, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng salitang mabait? Sige nga, alam kong madalas yun na itong naririnig. So, mabait, ibig sabihin hindi siya gumagawa ng masama. Masipag. O, yan. Pag masipag, syempre, halimbawa, masipag mag-aral, lagi siyang nagbabasa. Yan, lagi siyang nagsusulat. Kung may sulatin, hindi siya tinatamad. Sa bahay naman, kung masipag, so malamang nagwawali siya, naglilinis siya ng mga gamit niya, pati ng mga kalat niya. Yun. So ngayon, babasahin ko muna ang tula. Pagkatapos ay susundan ninyo ang pagbabasa. Ang pamagat ng ating tula ay si Minda. Si Minda. Kaya nga, si Minda ang aking mama. Kayo naman. Mahal niya ako. Mahal niya si Papa. Mahal niya si Kuya. Mahal niya rin si Ate. Mabait at masipag din siya. Masaya siya basta't kami sama-sama. Uulitin ko, pagkatapos ko, ulitin nyo naman. Ulitin natin. Si Minda. Si Minda ang aking mama. Mahal niya ako. Mahal niya si Papa. Mahal niya si Kuya. Mahal niya rin si Ate. Mabait at masipag din siya. Masaya siya basta't kami sama-sama. Magaling mga bata. Ngayon, ang mga salita sa baba ay mula sa tulang ating binasa. Mama, Mima. Basahin nyo nga. Anong napansin nyo sa huling tunog ng dalawang salita? Sila ay magkasing tunog. Naalala nyo pa ba kung anong tawag natin sa magkasing tunog ng mga salita sa hulihan? Ito ay tinatawag nating magkatugma. Yan. So, pareho ang tunog nila. Ang dalawang salitang may parehong tunog sa hulihan ay tinatawag nating magkatugma, kagaya ng mama at mima. Ito pang halimbawa. Masaya, pamilya. Pareho ba sila ng tunog sa hulihan? Tama, pareho sila ng tunog sa hulihan. So, eto. Ya, ya. Kuya, niya. Pareho ba sila ng tunog sa hulihan? Tama, pareho silang tunog sa hulihan, kaya sila ay magkatugma. Sabihin kung ang salita o ang dalawang salita ay magkatugma. Tandaan, para malaman ninyo na ito ay magkatugma, tingnan ninyo ang hulihan. Kung ito ba ay pareho o hindi. Gulay, suklay. Gulay, suklay. Ito ba ay magkatugma o hindi? Kung ang sagot nyo ay magkatugma, tama kayo. Pareho silang may y sa hulihan. Gulay, suklay. Lapis, ipis. Kung ang sagot nyo ay magkatugma, tama kayo. Yan, pareho silang pusa, aso. Magkatugma kaya ito? Kung ang sagot nyo ay hindi, tama kayo dahil ito ay a at ito naman ay o. So, hindi ito magkatugma. Dahon, kahon. Dahon, kahon. Kung ang sagot nyo ay magkatugma, tama kayo. Parehong may tunog na hmm. Bata, bato. Bata, bato.
Kung ang sagot nyo ay hindi, tama kayo kasi ito ay A at ito naman ay O. Ngayon, nais kong pagmasdan ninyo ang larawan. Sino ang inyong nakikita? Tama, ito isang nanay. Paano niyo nasabi na siya isang nanay? Okay, dahil may hawak siyang baby. Yan. So, malamang anak niya 'to. So, ginagalang ba ninyo ang inyong mga nanay? Kung ang sagot niyo ay oo, mabuti kayong anak. So, dapat iginagalang natin ang ating mga magulang kasi ang sabi nila, ang mga batang magagalang sa magulang ay humahaba ang buhay. Kaya mga bata, kung nais yung humaba ang inyong buhay at pagpalain kayo, dapat igalang ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong ina. So, paano ba ninyo ipinapakita ang inyong paggalang? So, maipapakita ang paggalang sa mga nanay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pakikinig at pagsunod. Paano ba yon? Makinig sa kanyang mga sinasabi at sundin ang kanyang mga payo at utos lalo na kung ito ay para sa iyong kabutihan. Pag sinabi ng nanay na, "O anak, mag-aral ka ng mabuti," mag-aaral kayo. Pag sinabi ng nanay na, "Huwag kayong maingay sa paaralan," makikinig kayo. Kasi ito ay para sa inyong kabutihan. Ano pa? Pagpapakita ng pagmamahal. Ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng yakap, halik at simpleng salita ng pasasalamat at pagmamahal. Halimbawa, binigyan ka ni nanay ng baon. Nakapagpasalamat ka na ba? Pinaghanda ka niya ng iyong mga gamit sa paaralan. Pinasalamatan mo ba siya o nagdadabog ka pa kapag ayaw mo ng baon mo? So, hindi dapat gano'n. Dapat pasasalamatan natin sila kasi may mga bata na walang magulang na nag-aasikaso at may mga bata na walang baon pero pumapasok pa rin sa paaralan. So, kung ginagawa yun ni nanay, dapat ipagpasalamat nyo iyon sa kanya. Pagtulong sa bahay. So, tumulong sa mga gawaing bahay upang maibsan ang kanyang trabaho at ipakita na pinahalagahan mo ang kanyang mga ginagawa. Yan, kung wala kayong pasok, kung tapos na ang klase at nakapagpahinga na kayo, at may mga natira pang mga kalat, tulungan nyo si nanay.